ang bash, pwedeng maging cash. Ang ina, bars yun, pre, Ganun. At saka, tol, sa totoo lang, tol, yung mga haters, tol, parang grabe yan sila na number 1 promoters natin talaga eh. Sila talaga nagpo-promote eh. Sila mag-share. Tapos ito pa, kukwento nila sa ibang mga tropa nila na hindi tayo kilala. Yun yung tropa nila, i-search tayo ngayon. Magugustuhan tayo. Isipin ng tropa, okay naman pala to Di ba? Parang ganun. Kaya grabe yun. At saka tol, para saan, ang haters, sila talaga ang fan talaga. Grabe sila katutok sa atin eh. No? Dami lang oras ko. Tutok pa sila sa mga may idol talaga sa atin. Totoo, kasi yung mga fan talaga, minsan, once a week nila tayo sisilipin yung YouTube natin, mga ganun, di ba? Or every 2 days. Pero yung hater talaga, kada labas talaga natin, nandyan yun sila Abang talaga sila. So parang nakakalito din sila, siguro, kumbaga parang hate ko ba to si Kuy Kuy o love ko to si Kuy Kuy? Nalilito na rin siya. Ayoko siya, pero lagi kong tinitingnan yung niya, profile niya, pati stories niya alam ko, pati love story niya alam ko, di ba? Lahat na alam na no? So, fans talaga sila sa tingin ko. Fan talaga sila. Pero maganda yung ambash, pwede mong gawing cash. Ang bash pwedeng gawing cash. Sa akin, tingin ko doon, tol, part of the business again. Numbers pa rin. Numbers game pa rin. So, for example, ina-expect mo sa business mo probably like 5% ng shipping mo late or 5% ng shipping mo mali ng ship na order. Okay? Mali yung item or something, right? So, for example, may nag-order sa'yo ng 100 ngayon, 5 doon, tanggapin mo na, mali yun. Most likely. Kunyari, I'm just giving away figures Bukas, 1,000 na yung orders mo. Ilan na yung mali na? 50. Di ba? So, basically numbers game lang siya. Alangan namang 100% sa business. Pero kung zero tolerance ka, pwede ba yun? Sa show business, pwede ba yun? Sa rap business, pwede ba yun? Wala namang zero tolerance eh. So basically, pag lumalaki yung fan base mo, yung 10% nun, ayaw sa'yo. Pero, pag titignan natin, okay, paano kanila magiging ayaw? For example, business ka or artist ka. Okay, pareho lang yun, di ba? Basically, it's show business and, di ba? Okay, paano? Kailangan i-consume ka muna nila eh. Di ba? Paano ka nila i-judge na ayaw nila sa'yo kung hindi ka pa nila nako-consume? E di pasok ka na agad sa funnel. Okay, hindi ka bumili ng damit ko. Pero nag-consume ka ng media bago mo siya hinate. Consumer pa rin kita. So, numbers. Bro. Explain na naman ni Frank in a scientific way. Si Ives mukhang may explanation din, in a Goy. business way. Si Ives mukhang may explanation Pero din. iniisip ko, hate ba talaga nila kami, Frank? Kasi bakit araw-araw nila kami tignan? So again, consumers na hindi satisfied. Hindi mawawala yun eh. Hindi naman lahat ng magre-rate sa'yo 10 out of 10 eh. Kahit nga yung banyo yung nire-rate. Yung happy face, sad face, tingin nyo, may araw na happy face lahat yun, banyo. May expectation pa rin yung tao, di ba? Yun yung parang you can't please everybody. Parang nyo hinahandle yun, Goy. Paano namin hinahandle? Hindi siya, wag i-handle. Okay. Gets. Wag i-handle. Gets. Gusto ko pa nga yung ganun eh. Kasi tol, nangyari nga talaga sa akin yun na yung kaklase kong babae dati, feeling matalino yun, yung kaklase kong yun. Hindi, matalino talaga yun siya, pero parang hindi nakakatuwa yung talino niya. Parang epal, parang ganun. Yung parang sip-sip sa teacher na ganung klaseng matalino. Alam mo yun ganun Meron siyang pinost sa Facebook dati. Meron siyang hinihate na lalaki. Sabi niya, dapat mabandot sa Pilipinas, babababa. Kinlik ko ngayon yung lalaking yun. Naging fan ako nung lalaking yun. As in talagang sinundan yung lalaking yun talaga. So kaya doon ko naisip na, tangina, pwedeng mangyari yun. I-share tayo ng mga haters. Mas magugustuhan tayo ng... Sa tingin ko, kunyari 5 haters. May 10 likers ang makukuha ko dyan eh. Di ba? Parang ganun. Numbers pa rin ito nga. Oo. Tsaka hindi pa talaga sila satisfied sa amin pag hindi nila nadaanan yung page ko, hindi sila satisfied. Parang adik sila sa akin alam mo yun. Pero alam mo tol, ewan ko lang kung mangyayari sa'yo to Ako papansin ko, magkakaroon ka ng hardcore na hater talaga. Na talagang laging sa comment mo, nandyan, grabe, kung paano ka kasipag sa music mo, magkakaroon ka ng hater na sobrang sipag din mag-hate sa'yo. Pero, ang napapansin kong pattern dyan, May naalala ko. Sila pa rin yun. yun na nga mawawala.
may mapapagod. Tapos may mapapalitan ulit na naman ng bago. Ito na naman, may hardcore na hater na naman. So, mawawala ulit. Ilang beses ko na nakita, di ba? Totoo, May hardcore, pwedeng tumagal sila ng 1 month, 2 months, 6 months sila nag-hate. Bilang mawawala din sila. Tapos mapalitan sila ng isang bago na naman. Laging ganun, tol. Naantay ko nga yung ganun ko eh. Ganun mo? Naantay. Oo, kasi hindi pa siya dumadating eh. Tol, darating talaga sa'yo yung tol, darating. Tsaka ang isipin ko dun, sige, sino ba ang unang mapapagod? Ang gumawa ako ng music dito at music video o mag-hate ka. Isipin mo kung buong buhay siyang mag-hate sa akin, hindi na siya umasenso nun dahil nakatingin lang siya sa akin buong buhay niya, di ba? Okay din, di ba, no? Minsan ko doon din kasi sila sumasaya eh. Totoo, Ayun na tol. yung kasiyahan nila yung mag-hate. Totoo. Hate ko to, masaya ako ngayon. Totoo. Yung feelings na yun to lang nakaka-addict. Kaya nila ginagawa yun. Kaya nakaka-addict yung tol kasi pag meron silang sasabing something sa amin na negative, nafe-feel good sila na parang tama sila. Kasi di ba, fucked up na yung buhay nila, di ba? So pag may sinabi silang ganun, parang kamag-anak nyo na laging magsita sa inyo na fucked up naman yung buhay niya talaga. Di ba? Parang gusto lang niya ma-feeling matalino siya yung tama, para lang mafaramdaman niya yun, di ba? O sige na tita, ikaw na. Matanda siya. Oo, pero kung titingnan mo, fucked up ng buhay mo, di ba? Ano, tanginang yan. Actually, di ba may parang 2 types nga daw ng sisita sa'yo. So, sisitahin ka lang niya para makuha yung either attention mo or attention ng ibang tao. Or sisitahin ka niya pero magbibigay din siya ng solusyon. Okay. Which one are you? Di ba? Pwede ka namang magbigay, manitay constructive criticism eh. Pero magbigay ka ng solusyon or ano sa tingin mo yung tama. Naninita ka, hindi mo naman alam kung ano yung tama rin. Or hindi mo sinasabi kung tama, kung ano yung nasa isip mo. Paano namin i-judge kung sinong tama sa inyo? Mamaya pag bitaw mo pala ng ideals mo, hindi rin naman pala hindi rin pala maayos. So, di ba? Ako sa tingin ko, tol, minsan yung mga ganun alam mo, tol, kulang lang din sa sex life yun eh. Imagine mo, busy siya sa mga chick. May time ka magagaganon. Sisilip ka ba kay bugoy na uy, wala ka nang pakialam dun. Isipin mo, tol, sa buong, kuwari, ikaw yung pinaka gusto ng lahat ng babae. Sa tingin mo may pakialam ka ba? Wala ka nang pakialam dun eh, no? Zero fucks ka talaga no, kahit pa hindi ka mayaman eh. Kung gusto ka ng lahat ng babae talaga. Kunyari kada labas mo, na babaliw yung mga babae, alam mo yun, inaano ka nila, ikaw yung sinisipulan ng mga babae. Sa tingin mo may pakialam ka ba talaga? Zero fucks ka talaga nun, di ba, no? Dog calling tawag. Dog calling, hindi cat calling.